like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Kinalaunan sa bayan ng Malmont, dumating doon si Henry sa pamamagitan ng teleportation at nagtaka kung ito nga ba ang bayan ng Malmont at kailangan niyang mahanap si Old Hansen. Sa paglalakad-lakad, nakahanap siya ng isang matandang lalaking nakatira ng mag-isa na medyo malayo sa bayan na ang bahay ay kitang-kitang kainahinala. Lumapit si Henry at hiningi sa matandang si Hansen ang kaunting tubig na may asin. Tumayo ang matanda at sinabihan itong pumasok sa loob. Naisip ni Henry na isa itong magandang pagkagawa na alchemical object. Pagpasok niya sa bahay, inihagis ng matanda ang kanyang tungkod at sinimulang isagawa ang command. Naupo ito sa sahig, hinampas ang kamao rito, sinisira ang sahig at nagkakalat ng alikabok sa paligid. Inalis ng matanda ang sahig, at napansin ni Henry ang isang hagdanan pababa sa basement. Gamit ang light magic, bumaba siya at nakatagpo ng napakalaking kayamanan. Napansin niya na hindi naman ito ganoon k-special gaya ng iniisip niya. Sinabihan niya si Clever na kunin ang lahat at walang itira. Sumang-ayon si Clever at hinigop ang lahat ng kayamanan. Biglang lumitaw si Elragon, na tila nagulat sa nakita, at nagtaka si Henry kung bakit ito biglang kumikilos. Nagsimulang maglakad-lakad si Elragon, may pinaghihinalaan, at nagsimulang maghukay sa sahig. Naalala ni Henry na ginawa na rin ito ang ganoon noon at nagtaka kung may nahanap na naman ba ito. Habang naghuhukay ito at nakaabot sa loob, naglabas ito ng isang spirit egg, at nagtaka si Henry kung ano ito at kung isa ba itong spirit na may mataas na antas ng communion. Kinilala niya ang pagiging bihira ng nahanap at nagkomentong maaari itong maging isang delikadong spirit at kailangan niyang itanong ito. Sa pagmamasid sa ilalim ng lupa, tumawag siya para tingnan kung may tao ba doon at gumamit ng summoning magic para ipatawag si Scar. Binati ni Henry si Scar, na nagtanong kung bakit hindi siya tinatawag ni Henry sa loob ng mahabang panahon, sinasabing nababato na siya. Sinabihan siya ni Henry na dumber itso na sa punto at tinanong kung alam ba nito kung anong bagay iyon. Napaisip si Scar. Sinabi ni Scar na isa itong itlog ng spirit pero wala na siyang ibang alam tungkol dito. Pagkakita sa itlog, idinagdag niya na hindi ito mula sa mundo ng tao o sa natural na mundo, at ang amoy nito ay tila mula sa ibang mundo gaya niya, at sa mga salita ni Henry, isa itong espesyal na spirit mula sa isang espesyal na mundo. Sinabi ni Henry na kahit ang isang spirit ay walang alam tungkol dito. Nagtanong si Scar kung bakit hindi magtanong si Henry sa mga spiritualist. Sinabi ni Henry na hindi niya magagawa dahil ang Spirit Department at ang mga spiritualist ay nasa ilalim lahat ng pangangalaga ni Alfred. Isinaad na si Mark Alfred Etherweather ay isang talentadong spiritualist pero hindi maganda ang relasyon nila ni Henry noon at sila ay magkaaway. Sinabi ni Scar na wala siyang magagawa at iyon lang ang maitutulong niya. Naisip ni Henry na wala na siyang ibang choice. Sinugatan niya ang kanyang braso, inilagay ang itlog sa loob ng kanyang katawan, at naisip na kailangan niya itong laging dala. Pagkalipas ng ilang araw, isang pagpupulong ang idinaos sa Imperial Palace para punan ang bakanteng posisyon ng dakilang Marquis. Mahigpit na tinuruan ni Henry si Eisen para pamunuan ang pag-uusap. Sinabi ni Silver na bakante ang upuan ng Marquis at nagtanong kung may pangangailangan pa bang pag-usapan ito dahil nakagawa si Count Eisen ng isang dakilang gawain at kung hindi ba tama na siya ang kumuha ng upuan. Tumayo si Alfred at sinabing hindi ito ang tamang paraan ng paghawak dito. Nagtanong si Silver kung bakit hindi. Sumagot si Alfred na kung ang isang mahalagang posisyon ay pararangalan lang dahil sa isang gawa at hindi dahil sa kakayahan, tiyak na magkakaroon ito ng negatibong impluensya sa mga gawain ng estado at iminumungkahi lang niya na bigyan ng ibang mga count ng pantay na pagkakataon. Napaisip si Silver tungkol sa pantay na pagkakataon, naisip na magmumukha itong matalino. Nagustuhan ito at sinabing may punto si Alfred sabay tanong kung anong nasa isip nito. Sinabi ni Eisen na sumasang-ayon din siya sa Mark. Natuwa si Alfred Silver at sinabing si Eisen ay tunay na matapat sa panahong ito. Sinabi ni Eisen na siya ay pinarangalan at naisip na eksaktong gaya ng sinabi ni Henry sa kanya at sulit ang pag-eensayo. Nagtaka si Alfred kung bakit sumasang-ayon sa kanya si Count Eisen, iniisip na kadalasan ay magwawala ito. Kinu-question ang nangyayari at kung totoo ba ang chismis na isa itong hidden dragon, at hindi lang basta flashy idiot gaya ng hitsura nito noon.
Kinalaunan, itinaas ni Silver ang kanyang baso at sinabing dapat nilang pag-usapan kung paano pipiliin ang dakilang marquee at sinabihan silang huwag mahiya sa iba at magbahagi ng anumang magandang ideya. Nagtanong si Aizen kung maaari siyang magsalita at pinayagan siya ni Silver at tinanong kung mayroon siyang magandang ideya. Ngumiti si Aizen at sinabing kung lahat sila ay pantay sa kakayahan, dapat silang magkaroon ng opisyal na duel para sukatin ang kanilang mga kakayahan. Nagtanong si Silver kung iminumungkahi ba nito ang pagsukat ng kakayahan sa pamamagitan ng duel. Naisip ni Aizen na sinusubukan niyang pigilan ang mga pinuno ng dakilang pamilya sa pakikialam sa ilalim ng titulo ng isang patas na duel at nagtaka kung gagawa ba ng hakbang si Alfred. Sa inis, ikinuyong ni Alfred ang kanyang mga kamao at galit na nagtanong kung anong ibig sabihin nito sa duel at kung iminumungkahi ba nito na ang mga pinuno ng dakilang pamilya ay magtutukan ng espada sa isa't isa. Naisip ni Aizen na gaya lang ito ng sinabi ni Henry sa kanya, humakbang pasulong at nagtanong kung may problema ba doon, sinasabing hindi naman sila ang magtutukan ng espada dahil sila ang lalahok at iminumungkahi lang niya na hatiin ang mga event at magkaroon ng isang gentleman's match. Pagkarinig nito, nagsimulang tumawa si Silver, pinuri ang ideya, tinawag itong kawili-wili, at sinabing gaya ng iminungkahi ni Count Aizen, ang susunod na marquee ay pipiliin sa ganoong paraan. Isang sundalo naman ang nagmamadaling pumasok at sinabing may kailangan siyang sabihin sa kanila. Iniulat niya na isang rebelyon ang sumiklab sa disyertong kaharian ng Shahadra at ang kapital ay napatalsik at ang pamilya ng hari at ilang mga tauhan lang ang mabilis na nailikas. Sa inis, inihagis ni Silver ang kanyang baso, pinagalitan sila, sinabing nangangahas silang saksakin siya sa likod matapos niyang tulungang mabuhay. Napagod siya at nagtanong kung anong dapat gawin. Susubukan sanang magsalita ni Aizen nang tumayo si Duke Arthur at sinabing mayroon siyang magandang ideya. Sinabi ni Arthur na ang mga count ay dapat ipadala para supulin ang rebelyon sa Shahadra at idinagdag na dahil nagpaplano naman silang magkaroon ng duel, ang kanilang kakayahan ay dapat husgahan sa pamamagitan ng isang subjugation. Sinabi ni Silver na hindi masama kung ang mga count mismo ang kikilos. Sinabi ni Arthur na maaari din silang gumamit ng kanilang mga sundalo para bumuo ng isang punitive force. Tumawa si Silver at sinabing gaya ng inaasahan kay Arthur, tama siya. Isinaad na hindi masaya si Alfred at ang ibang mga count sa ideya. Naisip ni Aizen na sinabi ni Henry na kung may lumabas na hindi inaasahang proposal, dapat sabihin ni Aizen na gagawin niya ito kahit anong mangyari at dapat siyang yumo. Pagkatapos ay sinabi ni Aizen na gagawin niya ang lahat para supulan ang rebelyon. Inutusan sila ni Silver na magtungo sa Shahadra sa lalong madaling panahon at sumagot sila na ang kanyang hiling ay kanilang utos at umalis na. Pagkatapos, habang ikinukwento ni Aizen ang lahat kay Henry, nagtanong si Henry kung may rebelyon ba. Sinabi ni Aizen na dahil doon, ang plano na muntik ng magtagumpay ay tuluyang nasira. Nagtaka si Henry tungkol sa rebelyon at naisip na ang kaharian ay baka patungo na sa pagbagsak nito, pero masyado pang maaga para maghinuha. Sinabi niya na hindi na kailangang mag-alala ng husto, na kahit magulo ang sitwasyon, aayusin niya itong muli. Nagtanong si Aizen kung gagawin ba niya, at kinumpirma ni Henry na natural lang na gawin iyon. Pagkatapos ay hiniling ni Henry kay Aizen na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga puwersang militar ng ibang mga count. Sinabi ni Aizen na kaya niya at ipinaliwanag na si Count Ag ang commander ng Spear Unit at si Count Falcon ang commander ng Archer Troop at kasama siya, ang tatlong count ang namamahala sa Imperial Army. Matapos marinig ang paliwanag, binigyang diin ni Henry ang espesyal na kapaligiran ng desyerto ng Shahadra at sinabing kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa militar ng Bayon para makabuo ng isang kakaibang diskarte. Nakuha ni Henry ang lahat ng impormasyon tungkol sa militar ng Bayon gaya ng mga rasyon at mga kagamitan. Ipinagkatiwala ni Aizen kay Henry ang lahat ng puwersang militar. Sinabi ni Henry na dahil ang Shahadra ay isang desert zone, siya ang mamamahala sa lahat ng paghahanda. Pinahalagahan siya ni Aizen at sinabing umaasa siya rito. Ikinuyong ni Henry ang kanyang kamao at naisip na dumating na rin sa wakas ang oras para gamitin ito. Gumamit siya ng teleportation magic at nag-teleport mula doon. Nang gabing iyon matapos bumalik sa Vivaldi, dinala ni Henry si Navan at Hageler sa Musho, ang lungsod ng mga manggagawa. Naghanda silang umalis. Nagcast siya ng magic spell at nag-teleport sila. Pagkarating sa Musho, sinabi ni Henry na ang kagamitan na kukuha nila sa pagkakataong ito ay hindi ordinaryo at kakailanganin din nila ng isang maliit na, detached force, na hiwalay na kikilos mula sa Bayon Army at iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang kagamitan.
Nagtanong si Van kung anong kinalaman ng maliit na puwersa sa kagamitan. Ngumiti si Henry at sinabing plano niyang gumamit ng cold iron para gawin ang lahat ng kagamitan. Nagtanong sina Hagler at Van kung bakit kailangan ang isang pira-pirasong item na gaya niyon. Sinabi ni Henry na nakakuha siya ng malaking halaga ng cold iron material na ipinagbabawal sa sirkulasyon dahil sa katangian nitong mana-amplifying, at nagtanong kung hindi ba perpekto na balutin ang sarili sa cold iron at suportahan sila ng magic. Idinagdag niya na ang mga tao sa Musho ay lalong tikom ang bibig, na kung gagawa siya ng kagamitan mula sa cold iron, ito ang perpektong lugar, at naroon din si Gorbo Balkines, na nanalo sa Craftsman Festival ng 5 beses ng sunod-sunod at may kakayahang humawak sa mahirap na metal na iyon. Nang dumating sila sa palasyo ng mayor, sinabi ni Van na talaga bang ipapaubaya ni Henry ang paggawa sa masungit na mayor na si Balkines at idinagdag na isa itong tao na baka may dugong, dwarven, base sa kanyang kakayahan at pagkatao at nagtanong kung ayos lang ba si Henry doon. Sinabi ni Henry na dahil naroon na rin lang sila, mas mabuting ipaubaya na ito sa pinakamagaling. Gulat na nagtanong si Hagler kung si Balkines ba ang tinutukoy niya, ang mayor ng lungsod. Pagkatapos ay tinanong ni Henry ang isang gwardya kung naroon ba si Mayor Balkines. Nang makita ang badge, sumaludo ang gwardya at sinabing isang karangalan na batiin ang dakilang pamilyang Baen, ngunit idinagdag na dahil sa ilang dahilan sa kalusugan, wala doon ang mayor sa kasalukuyan. Nagtaka si Henry kung may sakit ba si Balkines, ang lalaking kasing tibay ng asero. Tinanong ni Henry ang gwardya kung alam nito kung anong nangyayari sa mayor. Sinabi ng gwardya na hindi niya alam ang mga detalye at humingi ng paumanhin. Naisip ni Henry na kailangan niya itong makatagpo anuman ang mangyari at nag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Tinanong niya ang gwardya kung sino ang kasalukuyang vice mayor at sinabi ng gwardya na ito ay si Baen. Sinabihan siya ni Henry na ipaalam na ang vassal ni Baen ay nasa Musho City Hall. Nakatagpo nila ang vice mayor na nagsabing isang karangalan ang batiin ang dakilang pamilya. Ipinakilala ni Henry ang kanyang sarili at nagtanong tungkol sa kondisyon ng mayor. Sinabi ni Vice Mayor Baen na nangyari ang lahat habang naghahanda ang mayor para sa isang masterpiece at hindi niya alam kung bakit kailangang mangyari ito sa dulo ng kanyang termino. Nagtanong si Henry kung gaano ito kalala. Sinabi ni Baen na ang mayor ay nalasan ng isang nakamamatay na lason. Nagtanong si Henry kung may antidote ba. Sinabi ni Baen na sinubukan ng mayor na gumawa ng alloy sa pamamagitan ng paghahalo ng iba't ibang lason, ngunit kinalaunan ay nakalikha siya ng bagong lason na walang antidote. Nag-isip si Henry tungkol sa isang nakamamatay na lason na walang antidote at naalala ang sandaling siya mismo ay nalasan. Pagkatapos ay may naisip siya at sinabi sa vice mayor na pagagalingan niya ang lason. Nagtaka si Baen kung paano yun posible. Kinalaunan, dinala niya si Henry sa ospital at ipinakilala siya sa mga doktor bilang ang tanging vassal ni Sir Henry Eisen at nais niyang tumulong sa paggamot sa mayor. Kaya naman, dinala siya doon. Nagpasalamat ang mga doktor at sinabing kailangan nila ng anumang tulong na makukuha nila. Hiniling ni Henry sa mga doktor na ipakita sa kanya ang lason na nakalason sa mayor. Ipinakita nila ito sa kanya at sinabing kung kailangan pa niya, maaari silang magbigay. Hawak ang bote, sinabi ni Henry na sapat na ito. Naupo siya at nagtanong kung anong klaseng alloy ang sinusubukang gawin ng mayor na nagtulak sa kanya na gumamit ng ganoong synthetic na lason. Sinabi ng doktor na isa itong alloy na may lasong natunaw sa mismong metal, kaya natural na nagiging nakakalason ang ibabaw ng metal. Isinaalang-alang ito ni Henry at sinabing may mataas na posibilidad na nasenggot ng mayor ang lason sa kanyang respiratory system. Sinabi ng mga doktor na sa tingin din nila ay iyon ang pinakamalamang na paraan. Nag-isip sandali si Henry at hiniling sa kanila na bigyan siya ng privacy ng 1 minuto, nangangako sa kaligtasan ng mayor sa ngalan ng Baen. Sinabi ni Baen na bibigyan niya ito ng 1 oras. Nang silang dalawa na lang ang kasama ng mayor, tinanong ni Van si Henry kung sa tingin ba nito ay kaya niya dahil kahit ang mga doktor ng Musho ay hindi maunawaan ang lasong ito. Sinabi ni Henry na may kasabihang ang katapat ng lason ay lason din. Nagtanong si Van kung ibig bang sabihin ay lason ang gagamitin laban sa lason. Sinabi ni Henry na kalahating tama at kalahating mali ito, at ipinaliwanag na ang kanyang dugo ang pinakanakamamatay na lason sa mundo dahil kinain niya ang puso ni Venom, at ang antidote sa lasong iyon ay ang kanyang pinakuloang dugo. Sinubitan niya ang kanyang braso at ibinuhos ang kanyang dugo sa 2 tasa.
Una niyang pinalutang ang dugo sa hangin habang ito ay likido pa at pagkatapos ay sinimulan itong pakuluan. Sinindihan niya ang apoy at sinabing papatayin na niya ngayon ang lason gamit ang lason. Pinainom niya sa mayor ang normal na dugo mula sa kabilang tasa, sinasabing magiging masakit ito.